po. Gandang umaga sa inyong lahat. Mga anak po, kumusta kayo lahat dyan? Nasa maayos ba kayo ngayon? Kailangan natin ang laging panalangin, mga anak po. Mga anak, kagabi, nanawagan yung mga taga-Netherlands. Talagang kawawa sila ngayon. Dahil ang lakas ng bagyo doon, pati yung mga puno, mga tumba, yung mga lupa, nag-landslide doon. Parang gaya rin dito sa mundo natin dito sa mga probinsya. Pero parang nakagabi yung nakita ko, ang lala talaga yung nila, yung mga puno na natumba na, yung ang lalim ng lupa. Talagang nakatakot. Nanawagan siya sa atin sa Pilipinas o sa buong mundo na dapat manalangin talaga dahil nakatakot na ang mga panahon ngayon. Siguro pinalalahan na tayo ng ating Panginoon, kaya halos nakalimutan na natin sila minsan, na busy na tayo sa ating mga sariling mga gawain. Minsan di na natin siya naalaala. Kaya mga anak apo, ang ating mga panalangin, kahit nasa bahay lang tayo, kahit may gumagawa ka, kasama mo yung Panginoon, nananalangin din. Kaya salamat sa ating Panginoon na pinaalalahanan talaga tayo. Kaya kagabi na nawagan talaga yung mga kapatid natin or mga kababayan doon sa Netherlands. Kaya kawawa talaga. Kaya tayo, kahit pasalamat tayo na dito sa ating lugar, mapayapa tayo, pero hindi tayo maging kampante, mga anak po. Kailangan talaga natin ang masinsina na panalangin, kasi huwag nating kalimutan bago tayo matulog, ating pagising, pagtulog natin kasama natin yung Diyos. Praise the Lord, mga anak po. Kaya dito, mga anak po, paalala ko lang ito bilang mga anak ko, lalo na yung mga bagong nakikinig, yung mga bago na ito, mga subscriber. Alahanin ninyo, Panginoon, at talagang ang mundo ngayon, marami na tayo kabalaghan. Kaya hindi lang doon, dito sa atin, sa Taguig kagabi, yung balita sa Facebook, yung P-Box na binabanggit nila kagabi. Nakatakot man, maniwala man tayo, hindi, pero talagang ang kailangan natin talaga maging handa tayo sa ating mga panalangin, ha. Talagang ingatan tayo ng ating Panginoon na patuloy siya nagabay sa atin. Kasi kung tayo laging nanalangin, yung Diyos din malapit sa atin. Kung di tayo manalangin, malayo tayo sa Kanya. Kaya hiningi ko sa inyo, mga anak apo ko, lahat na nakikinig ngayon, na talangan talaga natin yung panalangin na iligtas ang mundo. Kaya salamat, mga anak apo, na lagi talaga kayong nakikinig. Kaya ang kailangan natin talaga yung taimtim na panalangin. Dahil, mga anak, ang panahon ngayon ay marami na tayong napansin sa mundong ito. Kailangan talaga natin, mga anak apo, lagi ko talaga pinaalala sa inyo ang panalangin. Kaya kung malapit tayo sa Panginoon, ang Panginoon, hindi rin tayo niya makalimutan, di ba, mga anak po? Kaya kagabi, pinanood ko yung P-Box na binalita nila na pinapahanda talaga. Ang lakas yung sinasabi nila, big one. Pero sa atin, wag lang daw tayo maging yung seryoso dito. Pero ito ay babala rin. Pero namang masama kung tayo ay maging handa. Ang paghanda natin, kailangan yung ating mga panalangin
na iligtas tayo sa mga ganyan na mga balita o mga banta ng ating kaaway sa mundo. Kaya mga anak po, kagabi habang nanonood ako ng mga balita, sabi nga hindi raw sila nananakot, kundi sila raw ay nagpaalaala. Kaya huwag lang din tayo na maging kampante sa ating mga buhay. Kailangan natin talaga na maghanda rin tayo sa ating mga panalangin na walang patid. Dahil ang Panginoon lang ang ating kanlungan at ang pag-asa na maligtas tayo sa mundong ito. Tawag lang tayo sa kanyang pangalan, O Lord Jesus. Laging tumawag tayo sa araw-araw o minuto-minuto, kahit nasa trabaho tayo, kahit nasa may mga ginagawa tayo, na kailangan tumawag tayo sa kanyang pangalan, O Panginoong Jesus. Para yung Diyos hindi malayo sa atin. Lagi tayo niya ingatan dahil ang banta ng kaaway, kailangan natin talaga ang panalangin. Dahil ang Panginoon, ang layunin talaga ng Diyos, na ang sukdulan na mahayag ang Diyos sa atin. Kaya mga anak apo, salamat, ito ay paalala lagi bilang nanay. Paalala ko lang sa aking mga anak apo, sa lagong mga bagong kaibigan, o bagong mga nakikinig, o mga subscriber ko, o yung dati, lalo na yung mga driver doon sa Libertad, mga anak apo, ingat-ingat kayo sa inyong pagmamaniho, sa inyong mga sakyanan. O lahat ng nakikinig, lahat, mga ampo tayo sa Diyos, kasi ang Diyos lang talaga ang maging payapa para sa ating mga pamumuhay. Kaya praise the Lord, mga anak apo, ingatan kayo mo. Nawa ang ating Panginoong Diyos na tayo ay laging ligtas sa araw-araw natin na pamumuhay. Praise the Lord mga anak, bye-bye.